Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob po niya sa atin. At ang live devotion po na ito ay nagmula po dito sa Door of Faith Church, Shulin, New Taipei, Taiwan. At salamat sa Panginoon. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi niyong laan. Narito dahil sa biyaya niyo. Mapapantayan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay na ang katapatan ninyo sa amin ay walang hanggan. Salamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa biyaya ninyo sa amin na nandito kami, Panginoon. Ngayon, nakakatayo dahil sa inyo. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. Kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, wala kami dito ngayon. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon na binigay po niyo sa amin para makapaglingkod pa, O Diyos, habang nandito sa sanlibutan ito. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming kausapin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay, salita na nagbabago ng buhay. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makikinig, anumang salita ninyo na kailangan, Lord, patuloy nyo nga pong katagpuin, O Diyos. Ganon din sa inyong lingkod na gagamitin, patuloy nyo siyang samahan at bigyan ng mensahe mula sa inyo. Salamat sa inyo, Ama, patuloy namin binibigay sa inyong papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko po si Sis Charity Sibilia para sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at isang mapagpalang umaga sa bawat isa. At salamat sa Diyos. Tayo ay makapag-aral ng mga salita at makarinig kayo sa umagang ito. At bago tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, dinadakila, hallelujah, sinasamba sa umagang ito. Hallelujah. Salamat po, Ama, hallelujah, sa umaga na ipinagkaloob sa amin, sa buhay, sa bagong hininga, hallelujah. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. At kami nakakapagpatuloy, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy na inilalapit namin ang aming mga sarili. Hallelujah. Kayo ang Diyos ang nakakasiyasat ng aming puso. Hallelujah. Ang aming isipan. Hallelujah. Kaya patawarin niyo kami, Panginoon. Ano man po ang iyong nasumpungan na hindi ka lugod-lugod sa amin. Hallelujah.
Diling namin paglinis na iyong banal na dugo. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, hallelujah. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, hallelujah. Patuloy kayong magsalita sa pamagitan ng iyong mga mensahe, hallelujah, na nagmumula sa inyo. At akong lingkod, Panginoon, na iyong gamitin niyo lamang aking buhay, Panginoon, upang kayo maparangalan, maitaas, Panginoon, hallelujah. Galayin ko rin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga makikinig, hallelujah. Patuloy kayong magbigay ng mensahe, ano man yung mga pangangailangan spiritual, Panginoon. Patuloy ang yung mga salita, maging kapunuan sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon, dakilain kayo, O Diyos, sa inyong pinakamatas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. At salamat sa Panginoon, tayo mag-aral ng salita sa aklat po ng Filipos chapter 3 verse 10. Inuulit ko po, matatagpuan po natin sa aklat ng Filipos chapter 3 verse 10. At ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Si Pablo ay isang Israelita na nagmula sa lahi ni Benjamin. At bago pa siya maging Pablo, ang kanyang pangalan, ay kilala natin siya sa pangalang Saulo. Amen. Kilala siya na isa siyang manguusig. At mababasa natin yan sa aklat ng mga gawa, chapter 9, kung paano ba si Saulo kinatagpo at nakakilala sa Panginoon. At yun nga po, siya siyang manguusig ng mga Kristiyano. Binabantaan niya yung mga tagasunod ng Panginoon, lalaki man o babae. Humingi pa nga siya ng pahintulot sa isang pinakamataas na pare. Humingi siya ng sulat na magkaroon siya ng, ang tawag doon, ng pahintulot na hulihin yung mga tagasunod sa pamamaraan ng Panginoon. At yun nga po, at dinadala niya yun sa Jerusalem. At habang si Saulo ay malapit sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napapalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. At yun po, natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po kayo? Sumagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Si Saulo ay hindi na makakita, hindi na po siya makakita sa panahon niya siya ay natumba. At inakay na lang siya ng kanyang mga kasama papunta sa Damascus. At meron pong isang lingkod na inutusan ng Panginoon na si Ananias na puntahan nga si Saulo sa kanyang tinutuluyan. At sa panahon po yun, si Saulo ay nabulag na po. At pagpasok niya sa bahay kung saan naroon si Saulo ay ipinatong ni Ananias ang kanyang mga kamay at ipinanalangin. At habang pinapanalangin siya, merong parang mga kaliskis, sabi doon ng isda na mula sa mata ni Saulo at nakakita siyang muli. At pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo, pasimula na nakakilala si Paulo sa Panginoon. Amen. Nagkaroon ng kaligtasan, naranasan niya yung kaligtasan at nagnasa pa. At sa panahon yun na nakaranas si Saulo ng kung pagkilos ng banal na Espiritu, bigla siya nagpabautismo. At yun nga po, naranasan niya yung kaligtasan at nagnasa pa siya na magkaroon pa ng hangarin ng higit pang makilala si Kristo. Kumbaga, hindi lang siya nakontento doon sa tinig na yun. Kaya sabi niya doon, sino po kayo? Sabi ng Panginoon, ako ito si Jesus na iyong inuusig. Kaya doon pa lang, nagpakilala niya sa kanya ang Panginoon. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Filipos, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Ito po yung unang puntos natin, to know Him more. Amen? Kaya kung paano nagdanasa si Apostol Pablo na makilala ang Panginoon, bilang tayong mga mananampalataya, nakaranas tayo ng kaligtasan. Amen? Hindi lang yung kaligtasan yung nasain natin, kundi nais pa natin higit pang makilala yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, naisin natin na kilalanin pa natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon, yung intimate relationship sa Panginoon. Amen. Dahil nais ng Diyos sa atin na higit pa nating maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon at yung plano niya sa atin higit nating maunawaan. Sabi nga ni
Apostol Pablo, di ba po sa aklat ng Efeso 3:14, na tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Kung nanaisin natin na higit pa nating makilala ang Diyos sa ating buhay, patuloy nga natin itong mararanasan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Kanyang mga salita. Sabi dito sa aklat ng 2 Pedro chapter 3 verse 18, sabi po dito, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ito ay isang mensahe sa atin. Sabi dito, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Lumago yung pagkakilala na sa ating Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas. Amen. Patuloy pa yung lumago. Paano lalago yung pagkakilala natin? Ano yung dapat meron tayong gawin? Hindi lang maupo lang tayo, hindi lang yung nakikinig tayo tuwing mga may naghahayag na salita ng Diyos. Meron po tayong hakbangin para lubos nating makilala ang Panginoon. Amen. Lalago yung pagkakilala natin sa Panginoon kung hakbangan natin to araw-araw. Amen. Kailangan may kasamang pag-effort. Amen. Hindi lang alam natin na kailangan manalangin. Hindi lang natin alam na kailangan magbasa ng salita ng Diyos, bagkus gagawin natin. Hakbangan natin ito. Kung ang isang hindi mananampalataya, hindi nakakilala sa Panginoon, meron silang goal. Halimbawa, magkaroon ng isang bahay, magkaroon ng isang kotse. Anong ginagawa nila? Nagtsatsaga sila. Pinagbibigyan nila ito ng oras, panahon. Ganun din sa ating bilang mananampalataya. Kung nais talaga natin higit makilala si Kristo, magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Magkaroon tayo ng kayong dalawa lang ng Panginoon. Yung relasyon nyo, pinagtitibay. Amen. Nakikipag-ugnayan tayo sa pamagitan ng pananalangin. Amen. Kaya napakahalaga ng pananalangin sa araw-araw. Hindi lang sa panahon ng prayer meeting. Amen. Yung personal na pananalangin, napakahalaga ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa tuwing Sunday service. Amen. Kundi araw-araw, tuloy-tuloy, consistent prayer sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon, hindi lang natin siya makilala sa kung anong naririnig natin. Amen. Kundi tayo mismo talaga yung makaka-encounter. Ma-encounter natin ang Panginoon sa ating mga buhay. At maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Kapag naroon tayo sa presensya ng Panginoon, magpapakilala sa atin ang Panginoon, higit pa sa inaasahan natin, higit pa sa ninanasan natin. Amen. At kapag naranasan mo ito, masabi mo na, more of you pa, Panginoon, higit pa. Amen. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, parang ayaw mo nang tumigil. Bakit? Pinupuno ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ano po yung epekto ng higit na pagkakilala natin sa Diyos? Ano yung naging epekto nito sa atin nang makilala natin ang Panginoon? Amen. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Nakita natin na mahalaga tayo sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ano pa po? Binuksan ang ating kaisipan, binigyan tayo ng karunungan at pangunawa patungkol sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng kaisipan na hindi lang pang dito sa mundo. Amen. Bagkus binuksan ang ating kaisipan patungkol sa buhay ng walang hanggan. Sabi nga po sa John 17 verse 3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Amen. Ang Diyos na may kakayahang magbago ng ating buhay. Amen. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang Panginoon lang ang may kakayahan. Amen. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen. Kaya yung pangalawang puntos po natin, doon din po sa aklat ng Filipos chapter 3:10, sabit po doon sa susunod, maranasan ang kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay.
Amen. The power of resurrection. Maranasan natin, ma-experience natin kung paano ninanais ni Apostol Pablo na maranasan pa. Amen. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon. At tayo nagsipagaling. Amen. At tayo ay mga pinalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Amen. At ang kapangyarihan ng Diyos ang unti-unting nagbago sa ating mga buhay. Kaya desire natin na maranasan pa yung kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay upang makalakad tayo sa panibagong buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Korinto 15:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen. Kaya ang totoong binago ng Diyos, makikita sa Kanya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kaya dapat bilang mga mananampalataya, hindi na sa atin nakikita yung dating nating pamumuhay. Dapat wala nang mga Kristiyanong manginginom. Amen. Wala nang Kristiyanong naninigarilyo. Wala nang Kristiyanong sumusugal o nakikita pa dyan sa loob ng mga lutuhan. Amen. At wala nang Kristiyano na panaway. Sabi nga sa Colosas, mabasa niyo po doon na iba't ibang uri na yung nagiging ugali na dapat iwasan. At salamat sa Panginoon, yung mga dala-dala nating cellphone araw-araw, yung mga hawak-hawak natin. Dapat hindi na yung mga makamundong tugtugin ng mga nariyan. At hindi na yung mga malalaswang panoorin ng mga nariyan. Dahil yung cellphone, halos araw nahahawakan natin. Kung paano ka binago ng Diyos, dapat yung mga kagamitan ay kasama rin sa binago ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay nagpapalaya sa kasalanan. Amen. Kaya purihin ang Panginoon bilang mga mananampalataya, makita sa ating pamumuhay, amen, na tayo ay binago ng Panginoon. At baka pamuhay tayo na nasa Panginoon. Amen. Sabi sa Romans 6:4, kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay namumuhay sa bagong buhay. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya when we experience the power of resurrection, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Bilang isang mga mananampalataya, maging isa tayong patotoo na tayo ay binago ng Diyos. Isa pamuhay natin ang sinasabi sa Biblia. Kahit siguro yung mga hindi mananampalataya, hindi sila nakakapagbasa ng Biblia. Pero kapag nakita sa iyo na namumuhay ka, na kagaya ng Panginoon, na ayon sa salita ng Diyos, para na rin sila nagbasa ng Biblia. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ito'y makita sa atin. Hindi lang alam natin yung salita ng Diyos. Hindi lang alam natin na kailangan sumunod. Pero gawin natin yung mabuting pagsunod at i-apply natin ito. Amen. Kailangan natin ng application ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Ang pangatlong puntos po, sabi pa po doon sa Filipos, chapter 3:10, makabahagi sa paghihirap niya. Amen. Participation in His suffering. Hindi natin magagawang makabahagi, hindi natin masasabing makabahagi ako sa paghihirap ni Kristo kung wala tayong lubos na pagkakilala sa Panginoon at hindi natin naranasan ang kapangyarihan niyang muling pagkabuhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kapag higit natin kilala ang Diyos, masasabi natin makabahagi. Amen. Kumbaga, willing ka sa paghihirap para sa Panginoon. At si Apostol Pablo ay isang patotoo na andun sa kanya yung kagalakan at dahil sa kanyang pagsunod ay naranasan niyang makulong. Sabi nga po sa Filipos chapter 1:13, sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Amen. Naranasan ni Apostol Pablo makulong. Sabi dito, bakit po? Dahil sa pagsunod niyo kay Kristo. Pero makikita natin sa kanya na andun sa kanya yung kagalakan. Bakit po? Dahil nagbunga ng maganda para sa kanya at para sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagkakulong, mas lalo pa pong tumibay yung pananampalataya ng mga kapatid sa Panginoon. At naipahayag yung magandang mensahe. At sabi pa nga po sa Filipos 1:14, sabi dito,
Dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya hindi niya tiningnan na dahil nakulong siya, pinarusahan siya ng Panginoon. Amen. Bagkos tiningnan niya na may magandang, may mabuting layunin yung pagkakulong niya. Amen. Dahil mas napahayag pa nga yung magandang balita. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang totoong nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, mayroong pagsunod kahit may pagtitiis. Amen. Kung nais natin makibahagi, totoo tayong nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, meron tayong pagsunod kahit may pagsubok. Amen. Meron tayong pagsunod kahit may mga pag-usik. At meron tayong pagsunod kahit mahirap. Amen. Andun palagi yung willingness natin. Amen. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyo yung sumampalataya kay Kristo ang binigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Sabi po sa aklat ng Filipos 1:29. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Si Apostol Pablo ay naunawaan niya na bago pa man siya nakaranas nakilala niya ang Panginoon, pinili na siya ng Panginoon para maparangalan ang pangalan ng Diyos. At sabi po sa Agawa 9:15-16, ito yung panahon na parang ayaw pa ipanalangin ni Ananias, si Saulo, si Apostol Pablo. Dahil nga, inuusig kami ng mga yan. Alam niya, kilala niya na mahuusig ito ng mga Kristiyano. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Sabi po sa verse 16, at ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na unawaan ni Apostol Pablo na meron siyang paghihirap na dadanasin alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon. Amen? Sabi nga niya dito kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siya para parangalan niya ako, para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo, para ipakilala niya ako sa mga hari at sa mga Israelita. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon bilang tayo mga nakakilala sa ating Panginoon. Nung binautismuhan tayo, tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, kasama na rin doon yung pagtanggap natin na makibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Alang-alang sa ating pagsunod. At nais ng Panginoon, nung pinili tayo ng Panginoon, tinanggap natin siya, nais ng Panginoon na maparangalan siya sa ating mga buhay. Amen. Ang pangalan niya, maitaas sa ating mga buhay at isa tayo sa mga pinili ng Panginoon para maipagmalaki ang kanyang pangalan sa mga hindi kumikilala sa kanya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon. At yung pang-apat po sa susunod po doon, sabi pa po doon sa Filipos chapter 3:10, matulad sa kanya, sa kamatayan niya, yung Christ-likeness, yung pagiging Christ in His selfless sacrifice. Amen? Pinapatay mo yung pagnanasa ng yung laman sa mga kasalanan. Nakita natin yung Panginoon, yung pagiging selfless talaga ng Panginoon. Amen? 100%. Nagkatawan tao ang Panginoon. Naging tao siya. 100%. 100% na Diyos. Ngunit hindi natin makikita sa Kanya yung pagkakasala. Tinukso siya ni Satanas. Maraming panunukso. Pero ano sagot ng Panginoon? Palagi niya sinasabi sa kasulatan. Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang inyong paglingkuran. Amen? May mga pagkakataon na iniiwanan ng Panginoon yung mga alagad na doon sila sa Gethsemane at nananalangin ng Panginoon. Nakita natin yung paano naging selfless ang Panginoon. At yun din naging desire ni Apostol Pablo. Sabi din, matulad sa kanya, sa kamatayan niya. Yung araw-araw na pinapatay ang kanyang sarili. And, amen? We need to be Christ-like in His selfless sacrifice. Amen. Yun po yung nais sa atin ng Panginoon ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi sa Galatia 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus,
Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Yung old life natin, ipinako na rin, kasama na rin ipinako ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, hindi na tayo ang namumuhay para sa ating mga sarili. Amen? Kundi si Kristo na. Sabi doon, hindi na yung paraan na gusto natin, yung dapat naisin natin. Amen? Hindi na yung palaging nagko-comfort. Doon lang tayo sa comfort. Yung palaging masaya, yung palaging maganda sa ating panangin. Kundi mas, kumbaga, less in me, more of you na, Panginoon. Ang Panginoon na ang hayaan na makakilos sa ating mga buhay. Yung pamaraan na ng Panginoon, sabi nga po doon sa Amplified Version, Amplified Bible, sa 1 Corinthians 15:31, I assure you, believers, by the pride which I have in you, in your union with Christ, Jesus our Lord, I die daily. I face death and die to self. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, I die daily. Araw-araw na pinapatay ang kagustuhan ng kanyang laman, alang-alang na masunod lamang ang Panginoon. At araw-araw na pinipili niya ang kalooban ng Diyos. Sabi pa doon, I face death. Yung parang araw-araw humaharap siya sa kamatayan. Amen? Sabi nga po dito sa aklat ng Filipos chapter 1, verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para sa Panginoon, ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Amen. Hindi naging kalugihan sa kanya. Isang kapakinabangan, tininya niya ito na kapakipakinabang ang mamatay para sa Panginoon. Dahil ito ang buhay ko, ang para kay Kristo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang buhay din natin ay maging laan para sa Panginoon. Amen. Dahil sabi nga doon sa, alam ni Apostol Pablo, sabi sa 11, Filipos 11, 3:11, sa ganoon mabubuhay akong muli, harinawa. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa mensahe niya ngayon sa umagang ito. At dito po ako magtatapos sa isang verse sa unang Korinto 11 verse 1. Amen. Sabi po dito sa unang Korinto chapter 11 verse 1, kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Ang nais na higit pang makilala ni Apostol Pablo ang Panginoon. Ganon din sa ating bilang mga mananampalataya. Higit nating nasaing makilala ang Panginoon. Sabi sa Filipos 3:10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan niya muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matulad sa Kanya, sa kamatayan niya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, to know Him more, experience the power of resurrection, participation in His suffering, Christ-likeness in His selfless sacrifice. Amen. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo sandaling manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong mga mensahe, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Dinadakila kayo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Hallelujah. Palaging bigyan nyo kami ng pagnanasa. Hallelujah. Higit pa kayong makilala. Higit pa, O Diyos. Hallelujah. Sa inaasahan namin na maranasan ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. At makita sa aming Panginoon. Hallelujah. Yung kapangyarihan na kayo'y nagbabago ng buhay. Maisa pamuhay namin ito, Panginoon. Hallelujah. At ang aming mga buhay ay maging laan, makibahagi sa inyong paghihirap. Hallelujah. At araw-araw, Panginoon, hallelujah, maging selfless in sacrifice kagaya sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito, sa inyong mga mensahe, sa mga paalala sa aming Panginoon. Hallelujah. Mga parangalan kayo, O Diyos. Salamat po, Ama, dahil pinili niyo kami upang maitaas kayo sa aming mga buhay. Ngalan niyo maitaas, Panginoon. Maiparangalan kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti niyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa iyong mga mensahe. Patuloy niyo nga pong pagpalain ang iyong mga salita. Hallelujah. Saan man maabot nito, Panginoon, mga makikinig pa mamaya, Lord. Hallelujah.
patuloy kayong mangusap sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Hine-extend namin mga panalangin mamaya sa araw ng ngayong Sunday service, Panginoon. Hallelujah. Ang pagsama, ang pagkilos na iyong banal na Espiritu ay sumagana, O Diyos. Hallelujah. Sa mga gaganapin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Hallelujah. Patuloy ko, O Diyos, itinataas kayo, O Diyos, pinaparangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.